Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakagwapong artista sa buong Pilipinas na magpasa hanggang ngayon ay kinahuhumalingan ng mga kababaihan. Ano ang totoong nangyari sa kanyang pagkamatay? Napasobra nga ba ang paggamit niya ng ipinagbabawal na bisyo? Totoo bang anak nila ni Claudine Barreto, si Julia Barreto? Naging kasintahan nga ba niya ang sexy star na si Sabrina M? O nagkatikiman lamang sila? Meron ba siyang katunayan dito? Anong kinalaman ng lolo ni Rico Yan kay Ferdinand Marcos? Kilalanin natin si Rico Yan. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanood din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, mag-subscribe lamang sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Ipinanganak si Rico noong ika-14 ng Marso 1975 sa Mandaluyong, Rizal. Ikatlo siya sa apat na magkakapatid. Ang panganay ay si Geraldine. Sumunod si Bobby na dati nang sumubok sa showbiz bilang actor at host, at ang bunso naman ay si Tina. Nagmula siya sa pamilya ng mga businessman at sundalo. Ang kanyang ina ay si Teresita Castro mula sa Lawag, Ilocos Norte, at ang kanyang ama naman ay si Roberto Yan Sr., isang etnikong Filipino-Chinese mula sa Metro Manila. Ang kanyang lolo sa ina ay si Colonel Isabelo Ruiz Castro, at ang kanyang lolo naman sa ama ay si Manuel T. Yan Sr., na itinilaga ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Siya ang pinakabatang humawak sa pinakamataas na posisyon sa AFP sa edad na 48 years old. Naranasan niya ang World War II at ipinangalan sa kanya ang 10th Infantry Division o Aguila Division sa Mindanao para sa kanyang katapangan at kabayanihan. Nagsilbi din siya bilang ambassador para sa Thailand, Indonesia at United Kingdom. Nagsimula si Rico Yan bilang commercial model matapos siyang madiskubre na isang talent manager habang siya ay nakapila sa isang food stall sa De La Salle University, Zobel. Nasa huling taon na siya noon ng kanyang kursong marketing management. Nakapagtapos siya sa taong 1997 nang siya ay aktibo na sa showbiz. Hindi maikakaila na sa kasagsagan ng kanyang kasikatan na isa siya sa mayroong mga di malilimutang pagganap sa mga pelikula at palabas sa telebisyon na patuloy pa ring binabalik-balikan ng kanyang mga fans. Hanggang ngayon ay marami pa rin ang umiidolo at humahanga sa kanya, kasama na ang bagong henerasyon na talaga namang nanghihinayang sa maaga niyang pagkawala. Bukod sa mga nakamit niya at maagang pagkawala ay madalas din na usapin ang mga nakarelasyon niya. Isa na dito ang real life na nobya niya at ilang sinasabing nakarelasyon niya kasama na ang isang sexy star. Narito ang listahan ng mga babaeng na-link at totoong naging nobya ng aktor. Number 1, Patricia Sandejas. Si Patricia o Trisha ay ang long-time non-showbiz girlfriend ni Rico. Siya ang masasabing first love ni Rico Yan, ang unang naging nobya niya. Ganun din naman kay Trisha. Si Rico ang unang boyfriend niya. Sa isang interview ay inilarawan niya si Rico bilang sweet, malambing. Gusto daw nito na tuwing may sakit siya ay aalagaan siya at ipagluluto. Lagi naman daw initong sinisiguradong okay si Trisha. Sinisigurado daw ni Rico na magiging masaya sila. Gaya na lamang nang bigla siyang yayain itong maligo sa ulan. May angking kakengkoyan din ito. Habang nasa kolehiyo sila, kapag break ni Rico at siya naman ay may klase, nagpapakita daw ito sa labas ng bintana. Natalon-talon upang makasilip sa kanya at nasenyas ng gunting. Kunwari ay sinasabihan siyang mag-cutting class. Natatawa at nahihiya na lamang si Trisha dahil nagtitinginan na ang kanyang mga kaklase. Nang magsimula na daw sa pag-aartista si Rico, ay hindi naman siya agad nakalimutan ito. Isang beses daw ay pinuntahan siya nito sa bahay at inabutan ng isang box. Akala ni Trisha ay chocolates ang laman, kaya naman nagulat siya na pagbukas niya ay bracelet pala ang laman nito. Nakaukit ang kanyang pangalan sa ibabaw at sa loob naman ang katagang Much Love, Rico. Sinabihan pa niya si Rico na mag-ipon dahil wala namang okasyon para magbigay siya nito. Ngunit sinabi ni Rico na may pera naman daw siya. Hunyo 1997, masinsinang nag-usap ang dalawa sa bahay nila Trisha at maayos na nagdesisyong maghiwalay na. Ayon kay Trisha, sinasabi ng mga tao na si Rico na ang susunod na agamulak. Ayaw niyang mahadlangan ang papausbong pa lamang na karera nito at noong panahong iyon ay ipinapares na si Rico kay Judy Ann Santos at talagang ang fans ay really sold na sa love team nila. Anya, the fans were really sold on the love team.
Nag-iyakan daw sila dahil bagamat may pagmamahal pa rin sila sa isa't isa, ay alam nilang kailangan na nilang maghiwalay, aniya. Somehow I knew I had to let him go. He had sacrificed a lot for us and now it's my turn to give in. We were both crying when we said goodbye. It hurt so much because we knew that we still loved each other. Ika-10 ng Hulyo 2023, ikinasal si Trisha sa dating mayor ng Makati na si Junjun Binay, anak ng dating vice-presidente ng Pilipinas na si Jejomar Binay Sr., Claudine Barreto. Si Claudine na marahil ang pinakakilala at tumatak sa isip ng lahat na minahal ni Rico. Ang tambalan nila na nauwi sa totohanan, ang isa sa pinaka-kinakakiligan at inaabangan ng mga fans na mauuwi sa kasalan. Unang nagkita sina Rico Yan at Claudine Barreto sa set ng pelikulang Radio Romance noong 1996. Ginawa ang pelikulang ito upang ipromote ang FM radio station ng ABS-CBN na DWRR 101.9. Ngunit nagbukas ito ng daan upang makakuha ng fanbase sina Claudine at Rico sa set ng Radio Romance. Dahil may kani-kaniya silang mga karelasyon ay purely professional ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Nobyo noon ni Claudine ang aktor na si Mark Anthony Fernandez habang si Rico naman ay nobya pa noon si Trisha Sandejas. Sa isang interview, sinabi ni Claudine na sobrang gentleman ni Rico nang ipakilala nito ang sarili sa kanya, at sinabi naman ni Rico na nai-intimidate siya dahil parang walk on the beach lamang ito para kay Claudine, habang siya naman ay nagsisimula pa lang at ayaw niyang mag-feeling at home dahil baka ma-offend niya ito. Tama lang din naman ang pagpasok ng pagpapareha sa kanila noong panahon na iyon dahil hinahanapan ng ka-love team si Claudine bilang promising young actress at si Rico naman ay nais nang ilabas bilang isang bagong aktor. Naging maganda ang pagtanggap ng publiko sa tambalan ng dalawa kahit pa nag-eksperimento ang network na ipare si Rico kay Judy Ann, pero ibinalik nila ang tambalan ni Rico at Claudine matapos mapagdesisyonan na mas naaangkop ang pagpapareho ni Judy Ann at Wawi. Ang fanbase naman ni Rico at Claudine ay mas dumarami. Ilang beses pang magkakasama sina Rico at Claudine sa mga pelikula gaya ng Madrasta, Saan Ka Man Naroroon at Flames the Movie, at palabas sa telebisyon gaya ng Mula sa Puso noong 1997 na talagang nagpalawak ng kanilang fanbase. Sa mga ito namuo ang pagkakaibigan ng dalawa. Ngunit, hiling ng lumalaki nilang fanbase ay sana magkatotohanan na ang kanilang pagmamahalan na labis nagpapakilig sa mga manonood. Taong 1998, sa shooting ng pelikulang Dahil Mahal na Mahal Kita, ay nagsimulang magkamabutihan sina Claudine at Rico. Hiwalay na noon si Claudine sa kanyang nobyong si Mark Anthony Fernandez at si Rico naman ay wala pang 1 taon na hiwalay sa kanyang long-time non-showbiz girlfriend. Pareho silang single at available. Sa umpisa ay puro kwentuhan lamang daw sila, ngunit mas dumarami ang oras na ibinibigay nila sa isa't isa sa pagitan ng takes. Ayaw pa noon ni Rico na pumasok sa relasyon dahil kakahiwalay lamang nila ng kanyang ex. Ngunit nahulog daw siya sa pagiging likas na maalaga ni Claudine. Niligawan niya ito at opisyal silang naging magnobyo noong ika-4 ng Marso 1998. Itinuring bilang ideal couple ang pagiging magkasintahan ng dalawa sa totoong buhay. Pareho sila ng mga hobby. Parating pinasasalubungan ni Rico si Claudine na may kalakip na sulat at si Claudine naman ay ipinagluluto si Rico. Ilang halimbawa ng sulat na ito ay ipinost ni Claudine sa Instagram noong Disyembre. Nakalagay dito, "To my honey, by the time you read this, I must be in CDO already. Just want to thank you for last night. You were wonderful. And because of that, I'm sure I'm gonna have a hard time sleeping without you by my side tonight. But nevertheless, I still love you very much, moi, Rico." Isa pang sulat ang in-upload ni Claudine. Nakasulat dito, September 7, 1998. "Honey, just wanted you to know that you are the best thing that has happened in my life. You are my life. While I watch you sleep, I can't believe you're mine. Thank you for being my rock. And honey, you rock. I love you very much, honey." Sweet na sweet ang dalawa sa mga interview nila at minsan pang nasabi ni Claudine na balang araw, Rico would make a perfect husband and a perfect father.
Sa hiwalay na interview naman ay sinabi ni Rico kay Claudine na if it weren't for her, I wouldn't be where I am right now. Kasi siya yung pader na sinasandalan ko. Nanatiling matatag ang kanilang relasyon sa kabila ng mga intriga na kaakibat din ng pagiging mag-on and off-screen love team nila. Ika-27 ng Pebrero 2002, pinalabas sa sinihan ang romantic comedy film na pinagbibidahan nilang Got to Believe. Labis itong tinangkilik ng mga manonood at fans nila. Itinuturing din ito ng mga kritiko bilang one of the greatest Filipino romantic movies of all time at nagsisilbi din ito bilang gabay sa mga sumunod na romantic film. Bago pa ipalabas ang kanilang pelikula ay kumakalat na ang chismis na hiwalay na ang dalawa sa mismong ika-4 nilang anibersaryo noong March 4, 2002. Matapos ang isang matinding away na mas lumala pa matapos siyang ihatid ni Rico sa tinitirihang condominium at di umano'y umabot sa puntong sila ay nagkasakitan ng pisikal. May pinagdadaanan na pala ang kanilang relasyon, ngunit matagumpay nila itong itinago upang hindi maapektuhan ang promotion ng kanilang pelikula. Marami ang hindi nakahalata dahil sweet na sweet sila tuwing magkasamang ipinopromote ito. Ika-29 ng Marso 2002, Good Friday. Bigla na lamang kumalat ang mga text message na balita na pumanaw na si Rico Yan dahil umano sa overdose nito sa paggamit ng isang bagay na mariing itinanggi ng mga kaibigan at pamilya ni Rico dahil ang aktor ay tutol sa ganoong klase ng bisyo. Noong araw na iyon ay nagbabakasyon si Rico Yan para sa Holy Week kasama ang mga kaibigan sa Dos Palmas Resort sa Puerto Princesa, Palawan. Si Claudine naman ay nasa Subic kasama ng kanyang pamilya. Si Dominic Ochoa ang siyang unang nakakita kay Rico nang akyatin niya ito upang gisingin bandang 9:40 ng umaga. Agad na pinuntahan ng mga doktor si Rico sa kanyang kwarto at mula doon ay sinimulan ang CPR hanggang makarating sila sa Adventist Hospital ng Puerto Princesa. Ngunit hindi na na-revive si Rico. Tansya nila ay may ilang oras na itong patay. Bandang 6 AM daw ay narinig pa nilang umungol si Rico. Ngunit hindi nila pinansin ito dahil kilala na si Rico bilang nahilik, kaya sa taas siya ng loft na tulog. Wala daw anumang premonition o anumang senyales na pagpanaw ni Rico. Dahil nag-enjoy ito sa party noong gabi bago siya pumanaw. Kumanta pa daw ito ng 10 kanta. Magkasamang sinundo ng ama niyang si Roberto at kapatid na si Bobby Yan ang bangkay ni Rico sa Puerto Princesa. Isinakay ito sa isang military plane pabalik sa Maynila at dinala sa Camp Crame kung saan isinagawa ang autopsy sa kanyang bangkay. Ang resulta, negatibo ito sa anumang ipinagbabawal na gamot at ang dahilan ng pagkamatay niya ay cardiac arrest due to acute hemorrhagic pancreatitis na madalas na diagnosis para sa mga taong sinasabing namatay sa bangungo. 27 years old lamang noon si Rico Yan. Nananangalian si Claudine kasama ang kanyang pamilya sa Subic nang ibalita sa kanya ang nangyari kay Rico. Naramdaman niya daw na may mali dahil iniwan siya ng mga kasabayan niyang kumakain. At maya-maya lamang ay sinabi sa kanya ng kapatid na si Marjorie na puntahan ang kanilang ama dahil may sasabihin ito sa kanya. Nang malaman ni Claudine na wala na si Rico ay nashock daw siya. Nablangko ang kanyang pag-iisip at nangatog ang kanyang katawan. Tumayo siya at sinubukang tawagan si Rico ngunit hindi nagri-ring ang cellphone nito. Nang bumalik na sa realidad, bigla na lamang siyang naging hysterical at kinailangang dalahin sa ospital upang bigyan ng pampakalma. Sa isang interview na pinaunlakan niya kay Boy Abunda, ay sinabi niyang inimbitahan daw siya ni Rico na sumama sa kanilang grupo sa Dos Palmas ngunit tumanggi siya upang makasama ang kanyang pamilya sa Subic. Bagamat break na sila noon ay nasa proseso ba daw sila ng pagpaplansya ng kanilang relasyon. Bago daw umalis si Rico ay tumawag daw ito sa kanya. Humingi ng paumanhin at nangakong aayusin ang kanilang relasyon. Sabi daw ni Rico, I'm sorry at give me time to think. When I come back after Holy Week, I would know what to do. Everything would be okay. Ngunit hindi na nakabalik si Rico. Sa isang interview kay Ogie Diaz nitong ika-22 anibersaryo ng pagpanaw ni Rico lamang, inamin ni Claudine na Nobyembre 2001 pa lamang ay hiwalay na sila. Noong panahong iyon ay naninirahan na sila sa iisang bubong at mayroon daw siyang nalaman na ginawa ni Rico na hindi niya talaga matanggap. Kaya nagdesisyon siyang makipaghiwalay. Nag-usap sila na pagdating ng Enero ay aalis na si Rico at babalik na sa sarili nitong kondo. Nagkasundo silang maging professional dahil shooting noon ng pelikulang Got to Believe at nagkasundo din silang manatiling magkaibigan na lamang.
Kinlaro niya na pareho naman silang nagkamali sa relasyon, pero hindi siya nanlalaki gaya ng kumakalat na chismis na nanlalaki siya sa katauhan ng aktor na si Raymart Santiago. Hindi din daw siya kailanman pinagbuhatan ng kamay ni Rico. Umabot ang away nila sa sigawan pero kailanman ay walang pisikalan. Dagdag pa sa kwento ni Claudine ay 6 ang nanliligaw sa kanya noong panahong iyon na hindi niya pinapansin noong sila pa ni Rico dahil nakakabastos daw ito para kay Rico. Napadadalhan siya ng mga bulaklak at pagkain habang magkasama sila. Ngunit nang makipaghiwalay siya at nakararamdam pa ng kirot sa kanyang puso ay ipinakita niya kay Rico na mag-e-entertain na siya ng manliligaw upang mag-move on. Ang huling usap daw nila ay March 17, tapos March 24 at ang pinaka-pinagsisisihan niya ay ang madaling araw ng March 29. Dalawa daw ang kanyang cellphone noong panahong iyon, isang Sony Ericsson at Nokia. Binlock daw niya ang number ni Rico sa Ericsson kaya nang tumatawag ito ay hindi niya nasasagot. Sa balita ay mayroong 7 missed calls ang meron ang cellphone ni Rico sa number ni Claudine. Isang conspiracy theory naman ang kumalat na si Julia Barreto daw ay anak nila Claudine at Rico. Hindi daw matanggap ni Claudine ang pagkamatay ni Rico kaya ibinigay niya ang anak sa kapatid na si Marjorie. Sabrina M. Sa isang interview sa PEP noong 2023, si Sabrina M., isang sexy star, ang may pinaka-nakakagulat na revelasyon dahil siya di umano ang huling nobya ni Rico bago ito pumanaw. Aniya, nakilala niya ng personal si Rico sa noontime show na Magandang Tanghali Bayan kung saan host si Rico at siya ay guest. Aminado si Sabrina na unang beses niyang makita si Rico ay crush na niya ito. Aniya ay napakabait ni Rico at hindi daw ito mapanghusga. Nang kumalat daw ang issue na may ugnayan sila ay labis-labis ang pambabatikos na natanggap niya. Siyempre daw, si Rico ay wholesome ang image at siya naman ay isang sexy star. Minsan daw ay pinagtanggol siya ni Rico mula sa mga reporter at sinabihan namang ito na huwag siyang husgahan dahil hindi siya kilala. Ayon kay Sabrina, mahigit 2 years daw ang itinagal ng kanilang relasyon. Magnobyo na daw sila nang mag-shooting sina Claudine at Rico ng Got to Believe. At alam daw ni Claudine at Babian ang tungkol sa kanila. Kinlaro naman niya na wala silang problema ni Claudine dahil hiwalay na sila ni Rico bago pa siya pumasok sa eksena. Pinili nilang itago ang kanilang relasyon dahil malaking issue kapag lumabas ito sapagkat kilala na sila sa kani-kaniyang larangan sa showbiz. Nang tanungin kung saan sila nagde-date ay sinabi ni Sabrina na napunta si Rico sa bahay niya at minsan ay siya naman ang napunta sa kondo nito o kaya naman patago sa mga resort. Ingat na ingat sila dahil malaking issue kapag lumabas ang kanilang relasyon lalo na at sikat na sila pareho noon. Kinlaro naman, sila pa rin daw nang mamatay si Rico at hanggang doon ay itinago niya ang kanilang relasyon bilang respeto na rin at ayaw niyang madagdagan ang issue ng namayapang aktor. Nang nakaburol daw si Rico ay pinag-iisipan niya kung pupunta o hindi hanggang sasabihan siya na pumunta bilang respeto sa naging nobyo. Kasama niya ang kanyang inaan sa unang dalaw niya. Habang nasa sasakyan sila ay nagdadalawang isip siya at biglang nangamoy bulaklak sa kotse. Indikasyon na nagparamdam si Rico sa kanya. Kaya tumuloy sila sa lamay. Naroon din daw siya ng ilibing si Rico. Si Bobby pa daw ang nag-abot ng bulaklak sa kanya para dito. Dagdag pa niya, paminsan-minsan daw ay nagpaparamdam sa panaginip niya si Rico. Sinasabi daw nitong, sayang na nawala ako ng maaga. Tayo sana. Pinabulaan na naman ng matalik na kaibigan ni Rico na si Dominic Ochoa ang revelasyon ni Sabrina M. Sa relasyon di umano nila ni Rico yan. Aniya, do the math na lang. May lakad kami dapat ng March 5, 2002 ni Rico at Marvin Agustin. Sabi ni Rico, hindi siya makakasama kasi anniversary nila ni Claudine. Isi-celebrate nila. But it turned out, maghihiwalay pala sila. Then March 29, namatay na. So saan papasok yon? In-interview naman ni Lolit Solis ang kaibigan ni Sabrina M. at kapwa sexy star na si Katrina Paula. Kung totoo bang nagkaroon ng relasyon si Rico at Sabrina. At ito ang naging sagot niya. Nay, walang relasyon na naganap sa kanila. Baka nagkatikiman sila pero yung relasyon hindi ko alam kung saan nanggaling kasi matagal ko ng kaibigan si Sab. Hanggang dito na lang. Kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Rico yan? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.